Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-11 araw ng Hunyo taong pangkasalukuyan. Mula sa himpilan ng Sustainable Livelihood Program, National Program Management Office, ako si Ezzy Carpio ang maghahatid sa inyo ng news updates mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP. Dito lang sa Binhi News. Narito ang mga eksklusibong balita na dapat ninyong tunghayan. Matagumpay na naisagawa ang SLP Masterclass ng DSWD SLP NCR. Tiniyak ni DSWD Secretary Gatchalian ang kalagayan at pag-unlad ng mga kalahok ng SLP sa Albay sa gitna ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Binisita rin ng DSWD Chief ang lalawigan ng Cebu kasabay ang product showcasing ng mga kalahok ng programa. Ibinida ng DSWD SLP Caraga ang mga produkto ng SLP program participants sa isinagawang palarong pangbansa. At yan, kasama pa ang ilang news updates mula sa DSWD SLP. Ito ang Binhi News. Mula sa National Capital Region, lumahok ang mga benepisyaryo ng SLP sa isinagawang masterclass na ginanap sa iba't ibang lungsod ng rehiyon. Para sa iba pang kaganapan sa NCR, balita'y ihahatid sa ating ni Krisha Almoite ng DSWD SLP NCR. Ngayong buwan ng Mayo, matagumpay na naisagawa ang SLP Masterclass para sa mga benepisyaryo ng DSWD Field Office National Capital Region. Inilunsad ang aktibidad sa iba't ibang lokasyon sa buong rehiyon kabilang ang Barangay Manuyo 2, Las Piñas City. Layunin nito na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa larangan ng kabuhayan at negosyo. Ang goal namin dito ay para sa kanilang karagdagan at bagong kaalaman at paano nila i-handle, paano nila matututunan, humawak ng negosyo. Napaka-importante nito sa ating mga business owners, okay? And of course sa ating association, SLP NCR, kung saan we will talk about how to properly track your revenues and then your expenses so that it will help your business in terms of your profitability. Katuwang ang ating Regional Director na si Michael Joseph Dorico at ang programang pangrehiyon, patuloy ang pagbibigay ng serbisyo at suporta sa mga benepisyaryo upang maisulong ang mga programang pangkabuhayan. Sa pamamagitan ng mga pagsasali na ito, mas nagiging handa ang ating mga benepisyaryo para sa pagharap sa hamon ng makabagong panahon. Muli, ako si Krisha Marie Salmuete mula sa DSWD National Capital Region, nag-uulat para sa Binhi News. Maraming salamat, Krisha. Patunay ito na marami pa tayong katuwang na sumusuporta sa implementasyon at misyon ng ating programa sa inyong rehiyon. Ngayon, dumako tayo sa DSWD Field Office 5. Binisita ng DSWD Secretary ang mga kalahok ng SLP sa kabila ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Para sa iba pang detalye ng nasabing pagbisita at iba pang kaganapan sa rehiyon, subaybayan natin ang ulat ni Journey Delgado, DSWD Field Office 5. Sa gitna ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon dito sa Albay, siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa mabuting kalagayan ang mga kalahok ng Sustainable Livelihood Program sa kanyang pagbisita sa naturang probinsya nitong ika-14 ng Mayo taong kasalukuyan. Binisita ng kalihim ang Magsikap SLP Association, isang grupo ng mga artisanong pawang mga 4-piece graduates na naglunsad ng negosyong handicrafts gamit ang tulong kapital at mga pagsasanay mula sa ahensya. Isang taon mula noong itinayo ang kanilang negosyo, kumikita na ngayon ang naturang grupo ng 30,000 buwan-buwan. Nakapag-uuwi ang bawat miyembro ng dibidendo at nakapagbibigay pa ng trabaho sa iba pang residente sa komunidad. Mga bagay na ikinatuwa naman ng kalihim.
Sa naturang kamustahan, minabuti ni Secretary Gatchalian na marinig ang mga karanasan ng mga kalahok sa ilalim ng programa. Masigurong magagabayan sila sa pagpapanatili ng kanilang proyekto at matukoy kung anong suporta pa ang maipapahatid sa kanila ng ahensya. Kabilang dito ang pagkakaloob ng karagdagang insentibo upang kanilang mas mapalago pa ang kanilang negosyo. Tulad ng lagi namin sinasabi, the most successful SLPAs natin are yung mga skills-based. Kanila ron, tinuro pa nila tinuro nila sa kanila paano paghabi ng ganitong mga So this is one of those SLPAs na gusto natin lumago, tularan at Samantala, sa ibang balita, binisita naman ng mga kawani ng DSWD Bicol SLP ang isa pang asosasyon sa naturang bayan. Ang kanila namang inilunsad na Agrivet Supply ngayon isa ng General Merchandise. Ang Kitinday SLP Association nakatanggap ng 225,000 na puhunan at mga pagsasanay mula sa kagawaran. Mula sa pagtitinda ng mga binhi ng halaman at pataba ng lupa, nagbebenta na sila ngayon ng iba't ibang pangunahing pagkain, kabilang ang bigas, gulay, itlog at karne. Tampok na rin sa tindahan ang iba't ibang food at non-food groceries at sako-sakong mga animal feeds. Nauna nang binigyang diin ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na mariing sinisiguro ng DSWD Bicol na mapapanatili at mapapalago ng mga kalahok ng SLP ang kanilang mga nasimulang proyekto. Sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, walang patid ang pagsulong ng DSWD ng sustainableng kabuhayan para sa bawat Bicolanong nangangailangan. Alinsunod ang mga pagsisikap na ito sa utos mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan ang mga pinakahuling ulat mula dito sa DSWD Field Office 5 Bicol Region. Ako po si Jeremy Delgado para sa Binhi News. Maraming salamat, Journey. Patunay ito na marami pa tayong kababayan na umunlad ang kabuhayan sa tulong ng Sustainable Livelihood Program. Dumako tayo sa DSWD Field Office 7. Binisita ni Secretary Gatchalian ang DSWD Region 7, lalawigan ng Cebu kasabay ang product showcasing ng mga kalahok ng programa. At upang ibalita ang mga kaganapan mula sa rehiyon, narito ang ulat ni Venice M. Polancos ng DSWD Field Office 7. Binisita na Secretary Rex Gatchalian ang lungsod ng Carcar sa lalawigan ng Cebu nito ika-26 ng Pebrero. Kasabay ng nasabing pagbisita, isinagawa rin ang product display at product demonstration sa paggawa ng bukayo, chicharon at ampaw. Kasama rin sa mga nagdemo ang mga gumawa ng tsinelas. Masayang nakipag-usap si Sec Rex sa mga benepisyaryo at namangha siya sa nalaman na ang pondong ibinigay ng SLP ay napangalagaan at napalago ng mga kalahok. Sa kabilang dako, isa na namang milestone ang naabot sa Kang Mundo Sustainable Livelihood Program Association sa Hitafe, Bohol. Mas pinalawak pa ng asosasyon ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbukas ng kanilang sariling rice mill na magsilbi sa lahat ng magsasaka sa kanilang barangay, pati na rin sa mga karatig sityo. Inulunsad ito noong December 2025 matapos ang mahigit isang taon na pag-iipon at pagpaplano upang maisakatuparan ang nasabing negosyo. Layunin ng mga asosasyon na magiging isang one-stop shop upang mapagsilbihan ang kanilang barangay at hindi na kailangan pang pumunta sa ibang bayan ang mga residente para bumili o kumuha ng kanilang mga pangangailangan. Ito ay pangarap ng mga miyembro na kanilang pinagsikapan at ngayon ay malapit na nilang makamit ng lubos. Sa bayan ng Tabuelan, Cebu, formal nang tinanggap ng Tabuelan Farmers Association ang 15 kalabaw para sa kanilang Carabao's Milk Production Project. Ang nasabing asosasyon ay binuo sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program sa pamamagitan ng Zero Hunger Program na naglalayong isulong ang seguridad sa pagkain at pagkaroon ng matatag na kita ng mga residente. Sa pakikipagtulungan sa Philippine Carabao Center, 15 babaeng kalabaw ang pinagkaloob sa grupo. Ginamit naman ang Seed Capital Fund mula sa SLP upang makabili ng isang lalaking kalabaw, mga kagamitan at pampatayo ng maayos na kulungan para sa mga hayop.
Nakahanda na rin ang kanilang pasilidad pati na ang taniman ng pagkain o forage para sa mga hayop. Sigurado na rin ang kikitain ng asosasyon dahil sa kooperatibang First Consolidated Cooperative along Tanyon Seaboards ang direktang bibili ng kanilang mga produkto. Layunin ng ganitong suporta na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga miyembro at matiyak ang sapat na supply sa pagkain ng kanilang buong komunidad. Mula dito sa Field Office 7, ako si Venice More para sa SLP Binhi News. Maraming salamat, Venice. Patunay ito na katuwang natin ang DSWD Secretary sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga kalahok ng programa. Dumako naman tayo sa DSWD Field Office Caraga. Nakiisa at ibinida ang mga produkto ng mga SLP program participants sa isinagawang palarong pangbansa sa rehiyon. At upang ibalita ang mga naganap mula sa rehiyon, narito ang ulat ni Abby Chan Pagaura ng DSWD SLP Field Office Caraga. Ipinamalas ng DSWD Field Office Caraga sa pamamagitan ng Sustainable Library Program ang iba't ibang lokal na produkto sa idinaos na 2026 Palarong Pambansa, Palaro to Agsor sa Barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Tampok si SLP booth ang iba't ibang produktong gawa ng mga piling association at individual na kalahok ng SLP mula sa iba't ibang lalawigan ng Caraga Region. Mula sa mga produktong pagkain hanggang accessories at mga handicraft, ipinakita ng booth ang talento, pagkamalikhain at kasipagan ng mga kalahok ng SLP na patuloy na pinauunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng suporta ng programa. Kining maong kalihukan gitukod aron mahatagan og oportunidad ang atong mga program participants nga mapakita ang ilang lokal nga produkto, talento ug ang paningkamot nila. Pinaagi niini among gisuportahan ang paglambo sa lokal nga panginabuhian ug pagtabang nga mas mailhan ug mahalin ang ilang mga produkto. Pinaagi sa market linkages ug koneksyon sa mga potential buyers ug sa among mga partners. Bagamat natapos na ang Palarong Pambansa, magpapatuloy ang pag-display ng mga produkto hanggang sa pagdiriwang ng Naliagan Festival sa nasabing lungsod. Samantala, sa iba pang balita, patuloy na idinarayo at tinangkilik ng publiko ang night market na inorganize ng Butuan United Sustainable Library Program Association katuwang ang lokal na pamahalaan ng Butuan City. Ang BUSLPA na dating kilala bilang Butuan Food Vendors Association ay nagkaisa at bumuo ng isang formal na asosasyon na siyang binigyan ng responsibilidad ng mga siwa at magpatakbo ng night market sa lungsod. Sa pamamagitan ng kanilang samahan, nabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga maliliit na negosyante at food vendors upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Kaninga night market initiated ni sa Butuan SLPA. Nagkatapok mi diriya para i-showcase namo ang among mga produkto, as klase nga mga pagkaon, mga lamian na pagkaon nga among i-serve diri sa Butuan City. Dako kay siya impact para sa moa, labi na sa mga nga magagmay nga negosyante tungod kay dako kay nga tabang para mapalambo ang among negosyo o among mga skills. Matatanda ang nakatanggap ang BUSLPA ng 900,000 pesos na livelihood assistance mula sa DSWD Field Office Caraga sa pamamagitan ng Sustainable Library Program. Ang nasabing grant ay ginamit sa pagbili ng mga tent, generator set, inflatable playground, at iba pang kagamitan na kinakailangan para sa operation ng night market. Isinigawa ang formal na turnover ng proyekto noong May 1, 2026 sa pangunguna ni Regional Director Mariflor Dulyaga and Butuan City Mayor Lawrence Limble Fortun. Sa kasalukuyan, patuloy na nagbibigay ng oportunidad ang night market sa mga lokal na negosyante upang mapalago ang kanilang kabuhayan habang nagsisilbi ring sentro ng pagkain, libangan at pagtitipon para sa mga mamamayan ng Butuan City at karating lungsod. At iyan ang mga nangunang balita mula sa DSWD Field Office Caraga. Ako si Abby Chan Pagaura para sa Binhi News. Maraming salamat, Abby. Patunay ito na laging nakikisa ang programa sa inyong rehiyon. Dumako tayo sa updates mula sa DSWD Central Office, SLP and PMO.
Para sa mga aktibidad na ginawa ng SLP National Program Management Office, balita'y ihahatid sa atin ni Janice Agas, SLP Correspondent. Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Patuloy rin ang pagsulong ng SLP Bill sa Kongreso at Senado. Noong April 14, 2026, naganap ang kauna-unahang pagdinig sa publiko sa pamamagitan ng Committee of Social Justice, Welfare and Rural Development na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Samantala, sa Kongreso naman, ang SLP Substitute Bill ay opisyal nang inaprubahan sa House of Committee of Social Services noong June 1, 2026. Noong May 7, 2026, isinigawa naman ang SLP Dunong Brown Bag Session tungkol sa Republic Act 11032 o the Ease of Doing Business in the context of SLP. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng EODV Month sa pamamagitan ng Zoom platform. Ito ay dinaluhan ng kabuang 506 na kawani ng SLP mula national, regional at provincial level. Sinimulan din ng SLP ang wellness program para isulong ang employee well-being at workplace productivity na may iba't ibang activities mula alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon. Samantala noong May 21 hanggang 23, 2026, nakilahok ang SLP and PMO sa International Food Exhibition Philippines o IFEX Philippines. Itinampok dito ang Sustainability Solution Exchange o SSX. Ibinida ng SLP ang mga produkto ng mga program participants mula Luzon, Visayas at Mindanao at nakipag-usap sa mga potensyal na investor na maaring makatulong sa mas lalo pang makilala ang programa. Maliban sa sulong dunong, ipinakikilala naman sa kauna-unahang pagkakataon ang SLP 26 SLP Linang o Learning and Innovation for Nurturing a Deaf and Nationalistic Governance, isang virtual training series na isinagawa noong May 26 at 28, 2026. Ito ay inisyatibo ng programa na idinisenyo upang patuloy na bigyan ng karagdagang kalaman ang mga kawani ng programa habang kasalukuyang ipinatutupad ang memorandum na inalabas ng ahensya noong May 8, 2026 na pinamagatang Adoption of Energy Conservation Protocols and mandatory limitation on official travel and conduct of activities and events. Ang unang dalawang sesyon ay tungkol sa presentation, skills, and training administration for online and face-to-face modalities na dinaluhan ng kabuuang 968 na kawani ng SLP. Nakibahagi din ang SLP noong ika-June 7, 2026 sa pagdiriwang ng 31st Migrant Workers. Nagbahagi ng kalaman ang mga kawani ng SLP kung papaano mapabilang at sumali sa programa sa OFW Global Summit 2026 sa Quezon City sa pamumuno ng Department of Migrant Workers. Sa parehong araw, nakiisa din ang SLP sa OFW Kabuhayan Expo 2026 sa SMX Convention Center. Mahigit 560 OFWs at bahagi ng kanilang pamilya ang nagpakita naman ng interes sa programa at nalikom na impormasyon na ipapadala sa kanilang SLP field offices para masuri kung sila ay eligible sa program. At iyan ang kaganapan sa SLP National Program Management Office. Ako si Janice Agas, nag-uulat. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Maraming salamat, Janice. At iyan ang mga balita mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Para sa iba pang balita mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP at sa lahat ng mga tumutok at sumubaybay sa Binhinos ngayong taon, isang taos-pusong pasasalamat. Dahil sa DSWD SLP, hatid namin ang tamang tulong sa tamang impormasyon. Muli ako si Ezzy Carpio at ito ang Binhinos. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong.